Good morning po! Welcome to a day in my life as a super mom. Alas 6 pa lang po ng umaga, ginigising po ng aking anak at ng aking asawa. Kailangan po namin gumising ng maaga dahil may pasok po ako sa trabaho ko at pumapasok din po sa school ang aming anak. Kailangan naming pagsabayin ang pagre-ready, ang pag-aasikaso sa aming anak dahil maaga po kami pumapasok sa school. Kailangan po 7:30 pa lang, dapat nasa school na po kami. Pagkatapos ko naman pong bihisan at ayusan ng buhok ang aking anak, sarili ko naman po ang aking inaayusan. At syempre po, unang-una po muna ako ay nag-skincare para naman po maging maayos at malinis sa aking trabaho. Minsan po, or should I say madalas po, na ako ay umaabot ng 10 minutes sa aking pag-aayos sa aking sarili. Kaya kapag tapos na pong mag-ayos at mag-ready ang aking asawa at anak, ako na lang po ang kanilang hinihintay dahil ako na lang daw po ang sobrang tagal mag-ayos. Pero sinasabi ko naman po sa kanila, sa kanilang dalawa, na gusto ko lang naman maging maayos at presentableng tingnan sa aking trabaho. Wala naman po silang choice kundi maghintay na din po. Kasi minsan po talaga kailangan maayos ang aking kilay. Kasi alam niyo po, kaya ko po ito ginagawa. Manipis po kasi ang aking kilay. Kaya kailangan talagang mag-drawing. Kasi hindi na po nahahalata ang aking manipis na kilay. At ito naman po, nakikita niyo po na talagang kilay on flick ang tawag po dyan. Habang ako naman po ay nag-aayos sa aking sarili, ang aking asawa ko naman po ay nagre-ready na ng babaunin po sa school ng aming anak. Nung araw na po ito ay umuulan, kaya kami po ay nagsusuot ng kapote para protection sa ulan at hindi mabasa na papasok ng school. Kami po ay hinahatid ng aking asawa araw-araw at dito po ang aming school. Pagkatapos naman po niya, ay hinatid na po na ang aming anak doon sa kinder. Pagdating ko po ng school, inayos ko na po yung gamit ko dito sa office. Pagkatapos ko naman po mag-time, kami po ay nagkakaroon ng flag raising ceremony. Tapos, konting kwentuhan po ng mga teachers at konting announcement po ng aming principal. At inaayos ko na din po yung aking laptop. After ko naman po ayusin ang mga papel doon sa table ko, nagre-ready na po ako ng aking inumin na Energen. Dahil minsan po talaga kapag hindi na ako nakakapag-almusal sa aming bahay, dito na po sa school nag-almusal. Nasabi din po pala sa akin ng head teacher na may isa pong teacher na hindi pa makapasok. Kaya sinabihan po ako kung pwede na tignan ko po yung mga estudyante sa kanilang classroom. As you can see po, maganda ang tanawin sa tabi ng aming school dahil malapit lang po kami sa Palayan. At ito naman po, chinecheck ko na po ang kanilang mga notes dahil ang sabi po ng teacher sa akin na absent ay i-check ko na po yung mga notes nila kung talagang sila po ay nagsulat ng kanilang aralin. Bihira lang po itong mangyari dahil hindi naman po talaga palaging may absent na teacher sa amin. Pagkatapos ko naman pong mag-check ng kanilang notes, balik na din po ako doon sa office namin dahil break time na po ito. Pagkatapos po ng school nila or ng klase nila, bumabalik po ako sa office para tignan ko po yung mga kailangan kong ayusin at i-prepare ng mga documents sa mga estudyante. At ayan, kain po muna tayo. Pagkatapos naman pong mag-recess, inaayos ko na po yung mga documents na kailangang ayusin sa aking table.
Ito po yung mga ni-request ng ibang school, ng mga SF10 po, ng mga transferees, at mga college students na po na nag-graduate dito sa aming school. At pagkatapos ko naman pong inaayos ang kanilang mga requirements, nilalagay ko na po or sinusulat ko na po sa aking accomplishment reports kung anong aking mga natapos. Kapag lunchtime naman po, sinusundo ako ng aking asawa. After lunchtime po, bumabalik na ako ng school. At pagdating ko dito, wala pa po yung school principal at saka yung head teacher namin. After ko po prepare yung mga SF10 ng mga nag-request, yung mga dumating naman po na SF10 ay nilagay ko po muna sa logbook at saka inayos at binigay ko po ito sa mga advisors. Pumunta po ako dun sa faculty dahil dun ko po sila naaabutan minsan kapag wala silang klase or vacant po nila. Ng mga oras na ito, nililigpit ko na po yung laptop at saka mga documents dito sa aking table dahil uwian na po. At dahil nakuha ko na po yung cheque ng sweldo ko, pumunta na po ako ng Zenith para mag-grocery at mamalengke. At ngayon naman po, piniprepare ko na ang aming ulam na sinigang na hipon, which is favorite po ng aming anak. Ito naman po ang aking asawa. Nangungulit sila doon sa akin. Ayan, niready ko na po ang sinigang na hipon. Kain po tayo. At yun lamang po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking munting video. Bye-bye!